Ang naka ano to sa iyang certificate, death certificate, septic shock, secondary to sepsis, secondary to community acquired pneumonia. Alin siya sa evac, so I believe it's congested daw according sa MHO. Kay congested ang area, so may mga lot na expected mo na iya within sa evacuation center, simpre puno. Tapos sa isa ka room, siguro medyo damo-damo sila. Nasawi ang isang 9 na buwang sanggol na lalaki na kasama sa mga inilikas dulot ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Mula sa barangay Kabagnaan, Lacastillan ang pamilya ng sanggol at inilikas noon pang Disyembre dahil sakop sila ng danger zone. Ayon sa Negros Occidental Provincial Health Office, may ilang mga evacuees na umano na nagkakasakit tulad ng ubo dahil sa init ng panahon. Kaya posibleng nahawa ng pneumonia ang sanggol. Siksikan din ang ilang kwarto kaya hindi maayos ang ventilation at mainit sa lugar. Ayon pa sa PHO, 5 araw bago nasawi ang bata, nakakaranas ito ng ubo at lagnat. Nagpakonsulta pa nila ito at nabigyan ng antibiotics. Sobrang dehydrated na nang makita ng health personnel ang sanggol, kaya dinala ito sa isang ospital sa Isabela. Pero hindi na ito naagapan at kalaunan nasawi makalipas ng ilang oras sa paggamutan. Inirekomenda naman ng PHO sa lokal na pamahalaan na i-separate ang kwarto ng mga bata sa mga adult. Paglilinaw ng PHO, may mga health personnel sila sa lugar pero exhausted na rin dahil sa dami ng evacuees at tagal ng kanilang panunuluyan. By Monday, mag-deploy naman kami another team, no, medical team, para mag-check sa aton nga mga evacuees sa center. Actually, may araman mga private nga mga societies, no, nga gusto man magbulig. So, schedule man sila para hindi kami magdulungan. Noong December, isang sanggol rin mula sa evacuation center ang nasawi sa ospital, bunsod ng cardiopulmonary arrest, dulot ng gastroenteritis at severe dehydration. Sa ngayon, mayroon pang 16,000 displaced families ang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa Negros Occidental. Samantala, minamadali na ng Office of Civil Defense na matapos ang tent city sa Himamaylan City para maging temporary shelter ng halos 400 pamilya. Lalaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.